Maaga naman ako nagigising kaya lang napakahirap talagang bumangon agad dahil sigurado kasunod ko na naman yung anino ko. Inaantay ko na nga lang din talagang bumangon si Jex para naman hindi siya nagiiyak. Ang haba-haba kasi niyang toyoin kapag ka naumpisahan. Minamadali na nga ako ng paparex niyo dahil tapos na daw siyang maglinis ng bangus. Saka papasok pa kasi siya sa trabaho, magbabalot pa kami nung kanyang mga ititinda sa trabaho niya. Partida, puyat pa yan dahil namakyaw pa yan kagabi. Anong oras na din kasi siya nakaalis kagabi? Siya kasi ang naghatid ng mga akay namin sa kapilya. Tapos sinundo pa rin niya kami. Eto nga pala yung mga pinalutong salmon kahapon ng Papa Rex. Ititinda daw niya yan sa trabaho niya. Eto nga ang papa niyo at pakalkyo-kalkyo pa. Tinitignan kung magkano ang tutubuin niya. Sana naman irimit mo yan, ha? Ito na yung nalinis ni Papa Rex ng mga bangus. 30 peraso rin to. Good luck, sana matapos ko ng maaga. Kung minsan nakaka-frustrate kasi paulit-ulit na lang yung nagagawa ko araw-araw. Wala akong ibang magawa. 2 araw na rin masakit itong mata ko, mahapdi. Hindi naman siya kuliti o kung ano man. Na-irritate lang kasi siguro ito dahil nakamot ko. Mahirap nga lang dahil mahapdi. Ayan, medyo nagmamadali na talaga ang Papa Rex nyo kaya hindi ko na muna tinapos yung pagliligpit sa bahay. Pagkagising kasi mas gusto ko nagliligpit muna dahil nga hindi ako nakapagligpit kagabi. Para pag natapos ako ng trabaho sa baba, malinis na. Kaya lang no choice, baka magalit ang hari. Habang nire-ready niya yung ibabalot ko, binoboneless ko muna ito. Nakakangarag talaga tuwing umaga. Bago umalis talaga ang paparks nyo, kailangan mabilisan. Ayan na nga, nung nakaipon na siya ng mga ibabalot ko, tumayo na muna ako at nagumpisang magbalot. Ito nga palang salmon ay 45 to 50 pesos ata ang benta ng paparks nyo. 3 piraso na ito. 45 pesos, reseller price na yon. Minimum ay 10 balot. Tapos binibenta niya ng retail ng 50 pesos sa trabaho niya. Ayan, aga-aga trabaho, kaya naman pagka yung pagkakape ng paparks nyo, sinasabay na rin niya. Wala, ganun talaga pagka may hanap buhay. Kaya naman kapag tuwing linggo, sinusulit namin ang pahinga. Maalala ko, nung nakaraan nga pala, nagtinda ang paparix nyo ng bangus. Aba, hindi pa nagre-remit. Aba, hoy, anong petsa na? Shoutout nga pala kay Dina ako aasa. Ay naku, wag naman, wag kang mawawala ng pag-asa. Shoutout din kay Maria Divina Mendoza from Nueva Ecija. Advance happy birthday kay Miss Leia Enciso de Gracia ng Pugadlawin, Distrito ng Sentral. Hello po Miss Van Quaresma, watching from Tarlac, La Paz. Ayan na nga at habang gumagawa kami dumating na ang aming mga chikiting. Mabuti at wala pa silang mga topak. Kaya lang ayan sila at nakadikit. Si Jex naman ay pinipilit na akong umuwi na naman. Pero si Gia naman ay naglalambing-lambing lang. Ayan at diretso na naman tayo sa pagbabalot. Dahil 8 o'clock ang pasok ng paparex nyo. Pero may allowance yun ng 15 minutes. 7:20 na yan at hindi pa siya naliligo. Lagi naman niyang nakakaabot. Ewan ko lang kung ano ginagawa niya talaga sa pagmumotor niya. Eto na naman si Gia at nag-umpisa na naman ng pag-akyat-akyat sa lamesa. Minsan natatawa ko sa sarili ko kapag nabilang ko na mamaya bibilahin ko na naman ulit. Ayan, sign of aging na. Saka sa ilang beses ko din panganganak, ayan ang epekto. Kaya kayo hanggang isa na lang ang anak nyo. Huwag nyo nang paramihin at baka hindi mo na makilala ang asawa mo. Grabe talaga ang nagagawa ng panganganak. May nabasa nga ako noon dati. Kapag ka nanganganak, nababawasan daw talaga ang buhay ng nanay. Siyempre, hirap kayo mga anak. Paano pa kung napakarami mo ng anak? Aray ko po, help me! Pero naniniwala talaga ako doon sa nababawasan yung buhay ng nanay. Parang ang napapadali pa ang buhay. Araw-araw ko na kasing naririnig yung sarili ko. Bahala kayo! Pag namatay ako, kawawa kayo!